namin kayo miss. Oo, kasi tayo ay magkakasama na no, sa loob ng 1.5 oras. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh no, sa ating mga tagapakinig dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at syempre salamat pagi no, sa mga nakamonitor pa sa atin dyan sa shoreline ng Sabah, Malaysia, no, dyan sa Taganak Island no, at iba't ibang parte pa ng ating bansa no. Siyempre mapita no. Good morning pala sa aking kaibigan at sa aking kumare no. Hello kay Meng Concepcion. Akala ko Meng Paulino. Oo, ayan. No, nasa tabi natin yan eh. Good morning po sa inyong lahat no. Nako, baka yung iba sa atin ay kailangan mag-adjust muli sa papunta sa kanilang trabaho at sa kanilang school dahil nga ngayon Bin ay nagsimula na yung yung 4 days na lang yung trabaho. Oo. So, ngayon effect? Yes, March 9 at kagabi nga nag-iisip ako kasi may mga opisina na nag-decide ang kanilang trabaho ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. So meron siguro mag-a-adjust. Sabi ko nga, paano yan? 7 din ako, so marami na akong kasabayan papunta kasi syempre yung mga kasabayan ko niyan ng 7 a.m. yung mga may klase din ng alas 6:15 ng DepEd, tsaka yung mga nag-adjust ng kanilang working hours ng 7 a.m. to 6 dahil nga doon sa gusto ng ating presidente, i-practice muna natin 4 day a week yung work para makatipid sa gasolina at kuryente, diba? At syempre makapagpahinga din kahit papano yung iba. So may konting adjustment, kailangan nyo lang pong pag-aaralan kung anong oras kayo aalis ng bahay. Pero wag magmamadali para hindi kita manbangga. Yun yung pinaka-importante. Kung alam mong late ka na, tanggapin mo na lang na late ka. Diba? Lesson na lang yun sa'yo na next time, medyo agahan mo pa ng pagising. Bawi na lang bukas. No? Bumawi na lang bukas. Kasi yun nga, dapat talaga nag-i-improve. No? May, yan ang tinatawag lang, may improvement, Sar. No? Kasi minsan kasi yung gusto natin kasing pag may improvement, no, nakikita sa pagmumuka, di ba? Yung ganun. Pero yung meron kang nakitang na hindi ka kontento no or hindi ka satisfied sa nangyari, halimbawa na late ka kahapon tapos ngayon gusto mong bumawi, so ayun, agahan mo na lang. Yes, agahan mo ang pagpahinga mo. Pwede. Yung alarm mo, gawin mo kada 5 minutes. Hanggang makita mo 1 hour ka na pala nagpa 5 minutes. Nagpa 5 minutes 5 minutes mo. Ayan no. Pero buenas, good morning no. Buenas akina Ciudad de Zamboanga no. Batiin natin sir no yung mga mga de Zamboanga, avid listener de ato, no. Yan. Ayan. At syempre, samahan niyo po kami para sa 1.5 oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Kaya naman po mga kabarangay, no, sali kayo sa ating usapan. Kung kayo may mga tanong, komento, suhestyon, ay mag-text sa ating text line. Pwede po kayo mag-text sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook account no, sa 1116 DXIS, Your Community Radio. Weather Report. Sa ating ulat panahon, nakakaapekto po ang amihan sa Luzon, samantala ang buntot ng low pressure area naman ang nakakaapekto dito sa Visayas at Mindanao. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa LPA. Posible ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkulog at pag-ulan. Kaya mag-ingat po ang lahat at ang ating temperatura ay tinatayang aabot sa 23 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius dito sa siyudad ng Zamboanga. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy birthday. March 9, happy birthday! Kagabi nakita ko may mga delivery na ng backdrop. Kasi birthday pala ng aking pamangkin, anak ni Jinjin. Ano ang pilido mo, Jin? Magulyado ng dalaga. Pero happy birthday kay Matthew. Hello Matthew, happy birthday sa'yo. Happy birthday rin ako kay Ate Tess Espartero.
Kasabahan ko sa media ang ate-ate ko. Hello po ate. Happy birthday kay Edmar Vicente. Ayan. Kosa ba kita dos kuling? Mang primo ba to? O tiyayo dituyo. Happy birthday pa rin sa iyo kay Trixie Candido Asubar. Ayan, dating OJT natin dito, B. Oo, Si si Trixie. Happy birthday, magandang babae. At kay Jay Rabones. Oo, picture ni ano to, Jay Saavedra actually. Yung vlogger. O, naging schoolmate ko dati sa WEMSU kung siya ito, no? So, happy birthday po. Ayan, no. Siyempre, sir, ako, unang-una, no, batiin ko naman ang aming padre de pamilya, no. Happy birthday kay Papang Momon, no, Zosimo Cole. Oo, no, birthday niya today. What time? What time? Dinner. Dinner no? time. Mga 12 noon. Where? Oo. Secret. Oo. Ayan, happy birthday, Pang, no. Kuha niya yan ngayon. Pang, happy birthday, Pang. 68. Oh, no, senior ayan. na pala si Papang. Yan, at syempre kay, eto naman, no, shoutout, hello sa mga Concepcion family dyan sa Barangay Baliwasan. Hello kay, eto naman, kay Ninang Emilita Concepcion, no, happy birthday. Ayan, no, at, ayun nga, no, kay Trixie. At, kay Sir Marjibin Aranan at kay Bench Anudin. Happy birthday. Happy birthday po sa inyong lahat. God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong araw ng Lunes, watches over you. Sa Filipino, ang ating tagapag-ingat. Na Chavacano, El Taguardia, Contigo. Sa Bisaya, ang Ginoo magbantay kanimo. At Ilonggo, ang nagabantay sa imo. Tuhan, jajagahan ka sintuhan. Tanong natin, paano nyo po naramdaman na kayo ay binabantayan o iniingatan ng Panginoon? Sabi po sa Psalms 121 verse 5, The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. Sa Magandang Balita Biblia version, si Yahweh po ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Ayan, ang ganda ng verse natin, pero parang natakot ako ha. The Lord watches over you. Parang parang wala ka talagang lusot sa Panginoon, Bin, kasi nakikita lahat ng Panginoon. Saan ka man magtago, nakikita ka ng Panginoon. Pero gusto natin mag-focus dito sa positive side that the Lord watches over you, na nagre-remind sa atin na tayo ay iniingatan, si Lord ay nakatutok sa atin at siya ay nagbabantay sa atin. Diba? May mga pagkakataon po kasi sa ating buhay na tatanong natin, Diyos ba ta pwede mira kumigo? Oo, si Lord ba? Nakita niya ba ang sitwasyon ko ngayon? Bakit hindi ko siya maramdaman? Alam niyo po, hindi niyo man maramdaman ang Panginoon, pero kung may isang sigurado man tayo, yung verse na nagsasabi, The Lord watches over you, ay totoo po yan. Nakikita ka niya, tinitingnan ka niya, binabantayan ka niya, at hindi mo man siya maramdaman ngayon, pero gagalaw at gagalaw siya sa sitwasyon kung anong meron man. Alam mo, meron isang story, Bin. May isang bata, parang paalis na sila. Tapos, nung kumaway na siya sa lola niya, nakita niya yung lola niya, hindi pa umaalis nung kumakaway na siya. So, nilapitan niya lola niya. Sabi niya, Lola, bakit hindi pa po kayo umaalis? Bakit parang hinihintay nyo na parang makaalis pa talaga kami? So natuwa si Lola kasi na-observe yun ng bata. Napansin ng bata. At sinabi ng Lola, kasi gusto kong makita talaga na talagang aalis ka na, siguradong safe ka. So na-remind din yung Lola na ganun din si Lord for sure sa atin. Diba na, kere el Diyos miragadlia sa onde tu parte, que tal tu en buenamente ba tu, nasa maayos ka bang kalagayan, kasi the Lord watches over you. Alam mo, sir, no, yan din yung alam mo, usapan namin actually kahapon, no, ng ating kabarangay din. Sabi ko, kahit sino ang makasama mo or no makasalamuha mo sa usapan, ganyan, no, kasi kung pag-uusapan mo sino yung totoo, sino yung hindi, alam mo yun, minsan kasi sabi nga, no, to see is to believe. Doon papasok yung
nasaan ka o ano yung posisyon mo, sino ka, no? Kumbaga parang sabi ko nga, kwento nga, ang dami ng mga peligro na dumaan sa buhay natin, sa buhay ko personally. Ewan ko sa iyo, ikaw din, no? Pero Meron naman din. oo, 'di ba? Marirealize mo na sa dinami-rami ng Magpapatalo ba naman ako sa'yo? oo, syempre. Kailan ba? Hindi, 'di ba? Parang doon yung realization, no, siguro sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon, nakamonitor po, nakatutok. Ang daming oras o ang dami ng panahon na dapat na sanay alaala na lang tayo, 'di ba? Pero andito pa rin, no? Naririnig pa rin yung boses natin, no? Naririnig pa rin tayo, napapakinggan pa rin tayo. Buhay na buhay ka pa rin, no? Ngayon na ikaw na naka-monitor at nakikinig. At yan yung isa sa mga patotoo na tayo ay binabantayan pa rin, no? Binabantayan pa rin tayo or alam mo yun, no? Sinasamahan pa rin tayo. Alam mo, ang sarap kasi sa may paborito akong kanta actually. Sige, ano yun? No, ang title niya kasi is Watch Over You. Sige nga. Oo, hindi kasi ang ganda kasi ng lyrics ng kanta, no. Alam mo, dati Pensar, sabi ng kanta, and who will save you when I'm gone? No, and who will watch over you? Pag narinig ko kanta, napapatunaw ko, hindi yung bang ikaw ngayon, sino ba ang nagligtas sa'yo? Sino ba yung nagdala sa'yo dito? Di ba? Yung mga ganun. Kaya sa mga kabarangay po natin, no, siguro kung feeling nyo ay parang iniiwan na tayo or pinapabayaan na tayo, no, try mo lang humingi, no, tumawag lang, no, tawagan mo siya or manalangin ka sa Panginoon and you will realize, no, pwede niyo pa akong balikan at sabihan, no, sinungaling ka, Kuya Ben, no, pero pwede mong subukan yan, no, kasi pruweba, no, may living proof na na experience tayo. Yung kahit anong problema na pwede nyo pong ma-experience ngayon, pwede kasi mas may worse pa doon. Diba? Or pwede sana wala nang natira sa'yo. Pwedeng nawala na sa'yo lahat. Pero tingnan mo, may na-appreciate ka pa rin na maliit na bagay, pero yun yung pinakamahalaga na naiwan sa'yo. Kasi nga, binabantayan ka ng Panginoon. He cares for you. Tama, no? At saka yung punto lang doon, sir, na siguro imposible naman sa mga nakikinig, sinungaling talaga tayo, no? Kung sa isang araw, hindi mo makuha kahit isang minuto lang ng umiti. Huwag ka magalit. Oo. Hindi, nagpapaliwanag ako. Hindi, alam mo kasi, yung time na napangiti ka, yun yung time na, alam mo yun, na-appreciate mo yung buhay or buhay na buhay ka o yung kagandahan ng buhay mo despite na may pagsubok na pagdadaanan. So, alam mo, isa pa rin yun sa mga paraan kung paano tayo binabantayan ng Panginoon. Pinoprovide pa rin na tayo ng joy, di ba? At mag-enjoy. Yes. Kaya po today, let us be reminded na mahal po tayo ng Panginoon at iniingatan ka niya. Ano man ang maging sitwasyon mo ngayon sa buhay, just surrender it to the Lord. Alam ko po minsan mahirap mag-surrender, pero may iba pa ba tayong pwedeng takbuhan? Kundi ang Diyos lamang. Diba? Kung kaya nga ibigay ng Panginoon ang kanyang solong anak para sa atin, nagsakripisyo para sa atin, ano lang naman yung earthly problem natin. Kaya niya ang solusyonan yung punishment sa atin, sana forever tayo, 'di ba? Nasa lugar kung saan doon tayo dapat. Pero long time ago, 2,000 years ago, binigyan ng solusyon ng Panginoon yan. So, ano lang naman yung mga earthly problems natin na kayang solusyonan ng Panginoon. Minsan po, kailangan lang natin patatagin, strengthen ang ating faith diyan sa Panginoon. Yung pag-trust natin sa Panginoon, kailangan natin mas doblehin. Kasi kung ang tanong, tamira ba conmigo el Diyos? Tamira contigo el Diyos. Tagwardiale contigo. He is in control of everything. At may mga things na pwede siyang i-allow, pero like kay Job, hindi niya i-allow na talagang you will be pressed down. Diba? Hindi niya i-allow na talagang durog ka. Kung nararamdaman mo ngayon na talagang may mga pagkakataon kasi talagang ramdam mo na durog ka, pero may makikita kang hope, yun yung Panginoon, doon siya pumapasok sa buhay mo at makikita mo na yung way ni Lord sa'yo, di ba, malaki pa rin pala yung solusyon niya sa'yo at masasabi mo talagang to God be the glory. Kaya po, muli, ang ating tanong i-share nyo po sa amin
paano nyo naramdaman na kayo ay iningatan ng Panginoon? Yan ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Ano ang gagawin mo kung may nakita kang nahihirapan sa daan? Isipin niyo po ito, isang buntis, biglang nanakit ang tiyan sa gitna ng kalsada at halos manganak na at wala pang ambulansya o masakyan. Yan po ang tampok nating kwento ngayong araw na ito. Habang naguguluhan ang marami, saktong dumaan si Police Officer Imperial at agad na kumilos. Gamit po ang kanyang kaalaman bilang dating nurse, inalagaan niya ang buntis at pinanatiling kalmado habang nasa gitna ng trapiko. Sa kabila ng kakulangan sa kagamitan, ligtas na nasilang ang sanggol at maayos din ang kalagayan ng ina. Sobrang thankful ang pamilya kay Officer Imperial at malinaw na kahit simpleng action lang, pwede talagang magligtas ng buhay. Kaya po tulad ng ating hero ngayong araw, ayan, kapag handa kang tumulong at may puso ka para sa kapwa, kahit ordinaryong tao, pwede kang maging bayani sa araw ng iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa ating maitama ang mali, kinasuhan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang isang residente ng Dipolog City matapos madiskubring 2 beses siyang nagparehistro para sa National ID. Unang gamit ang pekeng pagkakakilanlan at sumunod gamit ang tunay na pangalan. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, may parusang 3 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at multang 1 million pesos hanggang 3 million pesos ang sinumang sadyang magsumite ng maling impormasyon sa ilalim ng Republic Act No. 11055 bilang hakbang laban sa pandaraya. Nakikipagtulungan ng PSA sa PNP Anti-Cybercrime Group upang tukuyin ang mga nasa likod ng email scams na gumagamit ng pangalan ng National ID. Nauna na rin may kinasuhan sa Cebu City kaugnay ng pekeng ID. Kaagapay, ang National ID ay para sa lahat at nakasalalay sa ating katapatan ang tiwala sa sistemang ito. Huwag abusuhin ang integridad ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:25 ng umaga. At para sa ating mga balita, simula po ngayong araw na ito, araw ng Lunes, March 9, ay ipinapatupad na ang pansamantalang 4-day work week sa piling mga tanggapan ng sangay ng ehekutibo at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang kautosang ito ay direktang nagmula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa merkado dulot ng krisis sa Middle East. Layunin ng hakbang na ito na makatipid sa enerhiya at bawasan ang paggamit ng gasolina sa buong bansa. Saklaw ng Memorandum Circular 1104 ayon sa inilabas na MC, sakop ng direktiba ang national government agencies at ang GOCCs, local government units, constitutional bodies, state universities, and colleges. Gayunpaman, tinitiyak o tiniyak ng Pangulo na mananatiling normal ang operasyon ng mga tanggapang nagbibigay ng essential at frontline services, gaya ng mga ospital, pulisya, bumbero at emergency response units upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
Bukod sa pinaikling work week, inatasan din ang mga ahensya na magtipid ng nasa 10 hanggang 20% sa kanilang konsumo ng kuryente at krudo. Kabilang sa mga panuntunan ang pagset ng air conditioning na nasa 24 degrees Celsius, pagpatay ng mga ilaw at electronic equipment tuwing lunch break at matapos ang oras ng trabaho. Paglipat ng mga non-essential meetings sa online platform sa halip na bumiyahe. Bilang karagdagang tulong sa publiko, pinag-aaralan na rin ng Administrasyong Marcos ang posibleng tax adjustments sa petrolyo at paglalabas ng fuel subsidies upang maibsan ang bigat ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Zambasulta Balita. At ang ilang sa mga departamento bin na nagbigay na ng kanilang adjustment, etong Department of Agrarian Reform, halimbawa dito sa Region 9, naglabas sila ng public advisory kahapon at kung saan ay inadapt na nga nila itong 4-day compressed work week na inline sa Memorandum Circular Number 114. Effective ngayong araw na ito para po sa mga empleyado ng Department of Agrarian Reform o itong DAR Region 9 ay ang inyong pasok ay nasa Monday to Thursday na lamang. At kayo ay magsisimula na magtrabaho ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kasi kailangan nila yan makompleto ang 40 hours ata yan every week na working hours. So Friday, non-working day po sila. Diba? Pero adjusted yung oras nila. Yung Na-extend. Dating, yes, yung dating 8 to 5, na early kayo ng 1 hour. 7, and then sa gabi, sa hapon, 6 p.m. na ang inyong Tama out. pa rin. 8 may pa rin siya, no? Bali 10 hours na siya per day. 8 hours per day. Magiging ganun siya. 10 hours. Yes, para pagdating ng Friday, wala na po kayong trabaho. Pero may iba naman na nag-adapt, an ibang way naman sa kanila, like itong SSS. Ayan, nag-adapt sila ng 4-day on-site work week. So effective March 9, 2026, in support nga daw sa national government's energy conservation efforts, yung social security system po ay mag-i-implement ng flexible work arrangement o itong tinatawag na FWA with a 4-day on-site work week for employees. So, yung SSS branches will remain open from Monday to Friday. Okay, member services will continue yung kanilang mga shifting work schedule to ensure continuous service. So, yung pagkakaintindi natin dito, shifting naman ang gagawin sa kanila. Kasi kailangan pa rin open ng Monday to Friday. So, siguro Monday ang day off, Tuesday ang day off. Basta, wag po mag-alala yung mga SSS members, especially yung mga... Open pa rin sila. Monday to Friday pa rin. May mga transaction, open pa rin po sila. So, pwede din po kayong gumamit ng digital services nila, yung SSS, through www.sss.gov.ph sa portal nila or sa kanilang mobile app for safe and convenient transactions anytime. Pero si Sir Nap, nandito pa rin yan every Thursday. Every Webes. Oo, basta Webes. SSS. Yes. At dahil pinag-uusapan natin, Bin, itong tungkol, paano ba makasave ng fuel? Alam mo, kagabi nag-ano na ako. Oo. Yung full tank yata. Pero nagtanong ako sabi ko, tinanong ko yung mga, ano yan tawag sa kanila? Mga fuel attendant. Yeah, sabi ko, mga pump boy. opo, sabi ko, sir, ¿cuánto ya subí el precio ara? 2 lang, ma'am. Dito, dito yan sa may barangay Giwan, going Putik. Yung blue. Oo, Petron. Oo, tapos sabi ko, ilang beses tumaas itong week? Una beses lang daw. So, Tuesday ulit, tomorrow ulit. Oo, so 2 piso lang daw. So, hindi ko alam sa ibang gasolinahan. Pero sa ganyang company, 2 pesos. So, 65 per liter for the meantime sa kanila as of last night yung gasoline. Okay. So ano ba yung mga fuel saving tips din, Bin? Mula ito sa
city government ng Iloilo naglabas sila ng fuel saving tips. Eto sir, no, sabi nga dito, mahalaga. Actually, kahit nga, no, talagang fuel saving talaga to siya. Especially, etong siguraduhin laging i-inspect o i-check ang inyong engine o ang inyong makina. No? Yung mga fuel filter, yung mga carburador, yung mga fuel injector, no, dapat laging pinapacheck yan ang change oil, no, at pangalawa dito sir, no, etong tire natin. Oo, tama naman kasi pag mabigat o pag kulang sa hangin, mabigat ang gulong. So pag sobra naman magaan, kuwan din siya. Kita dala puwersa tangas kita, hindi ba? Oo, pag halimbawa ang yung gulong natin ay ano ba yan? Under pressure. Under pressure. Oo. Ito naman pangatlo sir, sabi dito no, do not overload. Oo, eto no, pag sinabing 4 lang, 3 lang, 2 lang sa isa paano yung mga jeep natin motor. dyan sa taas? Oo, ayan sa bubong. Nasaan ang jeep? Ondel jeep. Just, yung papunta sa taas pa. Papunta sa East taas. Coast, Oo, West Coast. ayan. Paari ba man sa tadya, ma'am? Mm-mm. So, kailangan din nilang maging wise. O maging wise at iwas aksidente, no? Oo. Ayan. At sabi dito no, if the engine stalls, stop the car, no? Oo. So, naibago tayo sa ngipin, ha? Oo. Ito sabi dito sir no, plan your route ahead to avoid traffic. Oo, importante na yan Eto, ngayon. oo. Kaya dapat talaga no, lahat ng galawan or galaw natin sir ay Paplanuhin mo na. paplanuhin na. Pag-iisipan mo kung saan yung dire-diretso lang ang iyong biyahe. Yung mga lalakarin natin dapat, alam mo, na-appreciate ko ngayon lang din no, yung mga style ba ng mga auntie natin dati na sa bahay pa lang, alam mong eto, dito ang una, tapos pangalawa, tapos uwi na, no? At saka, pag sinabi ng alas 10, uwi na siya, darating, nandun na talaga siya. Ganyan talaga ang mga kababaihan. Happy Women's Month po. Oh, Happy Women's Month. No? At saka sa Yes. mga uncle ko din, ganun din sila. Oh, Pag kailan sinabi ng yung alas ano 10 alas 10 ang uwi, alas 10 ng kinabukasan. Same lang. Oo. Ito naman, go easy on the accelerator. Ito, hinay-hinay lang sa paggagas, no? Sa pag-throttle o sa pag-apak sa silinyador. Alam mo na talaga yung mga ganyan, no? Nagpa-practice tayo sa mga pagsisave ng gasolina. Pwede Ayan. rin, ito. Oo, sige, ikaw. Yan, ito yung sinabi ko nung na may mga balita na nagsitaas ng presyo. Sabi ko, nasa na ba yung bike ko? Meron ka? Ibinigay ko na. Ako sa bahay kanina, may nakita akong bike nasa Yung pinsan ko, bumili na talaga ng bike. bike. Oo, nag-bike, Hindi, bumili na siya. at saka, di ba, nung pandemic din, parang, alam mo yun, no, ganito yung style natin eh. May mga iba nag-bike. Si Ma'am Dang, may bike yan siya. Oo. No? At saka yung Si engineer, si Ninong Ray Oo, dati, di ba? si Ma'am Dang, may bike siya, tapos may background music saying Endless Love. Naalala mo yung Endless Love? Si Johnny, Jenny, talaga. Andrew. Hindi mo alam yan? alam ko yan. di ba? Oo. Ayan. Yan At yung yung bike niya. panghuli, kung kaya Eto. nyong lakarin, Ay, shoutout kay Sir Clint. Ito kay parang Clint lakarin Albrecht. na papuntang Oo. Ipil. Di ba, galing sa Buanga, papuntang Ipil, no? Doon sa veterans. Oo. Oo. Hindi, ito totoo to, seryoso to. Kung kaya nyo pong lakarin, why not? O like kami dyan sa sa aming barangay, malapit lang yung mga ospital, malapit lang yung mga yung mga paaralan, yung mga schools. Mga convenience store. Oo. Diba, exercise pa. Wag naman din kayo maglakad tanghaling tapat. Baka naman nag-exercise nga kayo, na-dehydrate naman kayo. Oo. Piliin yung oras na medyo shaded na ba, di ba? At saka planuhin mo din, bago ka maglakad, sir, di ba? Inom ka ng mga 3 baso ng tubig para kuhan ka. Oo. Hydrated ka. Tapos pagdating mo doon, Tubig ulit. Tubig ulit. I mean, di ba? May mga paraan naman. May magkalo ka. Anong tawag nila yung jacket na parang pagpapawisan ka sa loob? Ano yung tawag Ay, doon? hindi ko alam. Pero yung parang foil. Oo. Foil na oo. lang. Anong tawag? Nakalimutan ko. Hindi, sauna ang nasa isip ko eh. Sauna. Hindi. Yung kasi ginagamit. Sige. So, yan po yung mga fuel saving tips. Hopefully, magamit natin para tayo po ay makatipid na rin, di ba? Makatipid sa pera dahil yan yung pinakakailangan natin. Kasi magtataasan ang presyo ng gasolina ng mga produkto pero ang sweldo naman natin ay hindi tumaas. So, matuto tayo ngayong Hindi, may kuwan na. magtipid. Ano? Baka yan? baka hindi naman tataas ang mga bilihin. Hindi.
Zambasulta Balita. Eto naman, iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang lalaki matapos itong pagbabarili ng mga hindi pa kilalang sospek kaninang madaling araw sa RC Dao, Barangay Putik. Ayan, malapit sa amin. Tapat po mismo ng Zamselco. Kinilala ang biktima na si Ivan Francisco, legal ang edad, isang driver at residente ng nabanggit na lugar. Base sa paunang ulat, galing ang biktima at ang kanyang kasama sa barangay Pasunangka. Habang naglalakad pauwi ang biktima, bigla na lamang umanong sumulpot ang hindi kilalang sospek. Nang walang anumang provokasyon, sunod-sunod na pinaputukan ng sospek ang biktima. At dahil po sa mga tinamong mga sugat ay sugat sa katawan, agad na binawian ng buhay si Francisco. Sa isinagawang pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen na recover ng ating mga otoridad, ang nasa humigit kumulang na 6 na basyon ng bala mula sa hinihinalang 45 caliber na baril. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang malalimang investigasyon ng ating mga kapulisan upang malaman ang posibleng motibo sa krimen, habang tinutugis na rin ang mga sospek na mabilis naman tumakas matapos ang insidente. Zambasulta Balita. At ang pinaka-update natin na nakuha dyan, Bino, ang posibleng tinitingnan na anggulo o motibo ay ang personal grudge. Ito yung nakakalungkot. Actually, kanina, pagdaan ko ng 6:30 a.m., nandun pa yung mga kapulisan natin sa crime scene. At alam mo yung na-realize natin, Bin, nakakalungkot kasi yung mga tao ngayon, kapag may kagalit, magre-resort talaga. No? Pag alam mo yung pride kasi yung magdadrive sa'yo eh. Yung magdadrive sa'yo para gawin yan. So, yung gusto mong ipakita na ikaw na talaga. So, yung ending mo, gusto mo na lang pumatay ng tao. Nakakalungkot na aabot tayo sa ganyang klaseng attitude na, 'di ba? Pwede ring may nag-utos lang sa'yo dahil naman sa pera maybe or pabor na gusto mong ibigay at o kaya ikaw mismo niyan. So, yun yung nakakalungkot na kapag hindi kasi natin totally isinuko kay Lord ang ating buhay, yung puso natin, ganun ang laman. Self-control. Walang self-control, Walang pasensya. walang understanding, walang pusong pwedeng magpatawad, 'di ba? So magre-resort ka sa ganun. So prayer natin na mahuli na agad. Alam mo, ito din yung dahilan before tayo mag-end, no, kasi tayo ay overtime na. Ito din yung dahilan last week actually si Mayor Olaso ay nagsabi na magde-declare siya at inaayos na ngayon yung technical working group niya. Gusto niyang mag-declare ng city gun ban. Oo, pero yung question natin doon kay Mayor, kasi sabi niya, doon sa mga may mga lisensya, pwede pa rin magbitbit. Kasi nga may lisensya. Yung mga walang lisensya, ang di ba, yun naman talaga yun. Kahit walang city gun ban, yun naman din talaga yun. Pag wala kang lisensya, hindi ka talaga pwedeng magkarga. So sa mga men in uniform, pag naka-duty, okay daw. Pag wala, make sure na may license to carry firearms ka. So yung tanong lang siguro natin kay Mayor, di ba Mayor, yun na po talaga naman yung kahit walang gun ban. So, pero sabi naman ni Mayor, pag-aaralan pa nila and then ipapasa sa City Council nga itong gusto niyang ordinance na ito. So let us hope and pray na makatulong ang gun ban. Kasi di ba ngayon, bawal na nga ang mga loose firearms, pero nakikinig ba itong mga taong ito na akil mga nuay lisensya? Sakre ba? So hopefully, no, kung ma-implement ang citywide gun ban, paigtingin din nila ang police visibility. Kasi pero yun na nga, uuwi pa rin tayo doon sa patakita police. Diba? So, paano mai-implement well? So, yung atin na lang dyan, calling natin, panawagan sa community. Kung alam mo, suspicious na ang kapitbahay mo, meron ng mga baril dyan sa loob, alam mo nang may hindi tamang ginagawa, mag-report ka. Kasi given na po talaga, kulang ang ating kapulisan. So, calling natin sa ating mga kapitbahay. Mga kabarangay. Yes, opo. Okay, oras natin, 7:41 ng umaga. At gas price update pala muna tayo, Bin. Oo, bago pa talaga tayo talagang magtapos, no? Ano ba yung expected gas price update natin para bukas, Tuesday,
Ayan ha, sabi po dito, nako, diesel, parang gusto kong sabihin, di ba nasa pabate? 21 to 23 pesos per liter ang increase. Gasoline, 11 to 13 pesos per liter ang increase. At kerosene ay 33 pesos to 35 pesos per liter ang increase. Pero staggered basis ang gustong i-implement, no? Yan po ay according sa gas price update in PH. At yan ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil ating ipinagdiriwang ang Women's Month ngayong buwan ng Marso. Makakasama po natin mamaya si Dr. Annalisa D. para pag-usapan naman yung mental health ng ating mga kababaihan. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras sa Samba Sulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Hello everyone, I'm Lucho Castillo and welcome to the FEBC Report. FEBC Philippines is a gospel media ministry with 13 stations all over the Philippines. In today's conversation, we have Pastor Alex Gunay, our station manager for 1062 DXKI, Coronadal, South Cotabato. Hi Pastor Alex, it's good to see you again. Hello, Kuya Lucho. It's good to see you also. You know, Pastor Alex, I enjoyed my time there last December as we celebrated 61 years of DXKI serving the people in Coronadal, South Cotabato. Back in 1964, as the station started by God's faithfulness, and where it is now, how can you see God's hand in the journey of the station? The fact that the XKI is still here after 61 years, it's already a testament of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Ang mission natin ay nagpapatuloy in spite of a time when resources was limited. The future was uncertain sa mga panahong yon dahil nga masyadong limitado ang ating operation. But over the decades, South Cotabato has changed and communities have grown. Cultures have shifted and technology has advanced. Makikita natin na DXKI is still here and has remained faithful to its calling. Maganda yung title na kauna-unahang regional station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Pero mas magandang isipin na after 61 years, it still stand strong because of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Yun ang consistency na nakikita ko over the generation, and it is not accidental. It tells us that God has been the one carrying the ministry forward, providing the people, providing the partners, the protection, and yung purpose natin each step of the way. Oh, thank you, Pastor Alex. I think when we celebrated the anniversary, we heard our partners carry this pride of being part of the station in producing programs, in conveying the message of God's faithfulness to different people groups there. Sabi nga nila, DXKI was like the town crier, no? Siya nag-a-announce, siya nag-mobilize sa tao, siya naghahatid ng balita, siya ang nag-i-encourage sa kanila. And the station is called Your Friendly Voice. What does it mean to the people of South Cotabato today that you are the friendly voice there? Ibig sabihin ng friendly voice, ang istasyon natin ay approachable. It's a trustworthy station, and for many listeners, personal ang dating sa kanila dahil sabi nga nila, the station for them speaks gently and truthfully every day. In times that when people are overwhelmed sa mga bad news, mga pressure, mga loneliness, mga mental issues, DXKI offers something that is different
a voice that is willing to listen, to encourage, and to remind people that there is a God who is always present. Para naman sa mga farmers, mga workers, mga parents, mga elderly, and even the young, it is a familiar and comforting and consistent voice na kanilang naririnig araw-araw. And it's the kind of voice that you can carry all day. And more importantly, that voice comes from the Lord. I often hear this term, no, when I'm there with you, yung migo, miga. Can you explain that and how that defines that your friendly voice? Yung address natin sa each staff habang nag-uusap sila on air, we agreed na i-precede natin ng term na migo or miga. It simply means friend. Pag kami ay nasa labas, nakikita kami ng mga listeners, ganito na rin ang tawag sa amin. Miga Joy, Miga Jen, gano'n. Dahil nakasanayan na nila. Well, thank you for sharing that, Pastor Alex. You know, being a gospel media ministry, the importance of creating an impact to the community is why we do the broadcast. Can you share an impact story, a life change story that clearly shows that DXKI has become a place of refuge on air, a safe space for people to come together? Actually, napakaraming story. One example is yung kay Ed at saka kay Janet, katakutan. She is often alone at home kasi nga working yung husband. Ay, nagiging daily spiritual refuge niya ang DXKI. Sabi nga niya, pag naka-on yung radio, it feels that she has a companion sa kanilang bahay. Yung mga naririnig niya mga sermon, mga music, mga Bible-based programs, nagbibigay ng kalakasan sa kanya. It strengthens her faith, guides her decisions as a mother, and brings comfort during times of uncertainty and even during times of illness. May mga panahon na may sakit sila and sinishare talaga nila na, oy, ito yung nararamdaman ko ngayon, mahinang-mahina, pero salamat, nandyan kayo. And as a couple, si Ed saka si Janet naka-experience kung paano na tinulungan talaga sila ng DXKI na ma-renew at ma-strengthen ang kanilang marriage bilang mag-asawa during difficult seasons. The Lord is using those messages that they hear on the station to bring a clarity, encouragement, and healing sa kanilang relationship. Kung paano ng DXKI is more than just a broadcast. DXKI has become a refuge, a safe place, a companion sa kanilang pamamahay where they find hope, direction, and God's presence, especially during the times when life feels overwhelming and heavy. Okay, wow. That's just one story, of many, I'm sure, where the station and its message of communicating Christ, over the airwaves have made a significant impact in the lives of people who hear the message. How has DXKI learned to serve a very, very diverse audience and still staying true to our gospel mission? Tama yun, Kuya Lucho, napakaraming mga kultura dito sa South Cotabato. Over the years, DXKI has served this diverse audience by remaining grounded sa salita ng Panginoon, but at the same time, being sensitive sa pinagsisilbihan nating community. DXKI communicates the gospel with humility, with respect, and love, while pointing everyone that we have hope in God, we have hope in the Lord. By addressing real-life issues and community concern, DXKI builds trust in the community that it serves dito sa South Central Mindanao, and through that trust, the gospel continues to reach the hearts of many people without compromise. Wow, that's good to hear. You truly have shared that you understand the people that you serve. You listen to them, you connect with them, you engage with them, and therefore we are able to build this partnership. We walk with them throughout the years that we serve
there in Cotabato. 61 years might be, wow, that's that's 6 decades. But the road ahead, there's still more that the Lord is asking us to continue doing, in our gospel media ministry. So for you, as you look ahead, what is your prayer for our ministry there, for the station, and for the people that we serve and reach every day? Ang prayer ko sa DXKI is that the station will continue to be faithful and to be a voice for the Lord Jesus Christ in the years ahead. Yun naman ang ating pinakamisyon. Until all have heard. And more than anything, I pray that DXKI will reach more homes and more individuals who need hope, especially to those who feel that they were forgotten and feel that they are alone in their struggles. And may many more families one day look back and say, ginamit ng Panginoon ang DXKI to bring His Word into our lives and to change our story. Pastor Alex, in your 38 years of serving in FEBC, when you look back at that, that's a lot of years serving the Lord. But when I look at you, I see the freshness, the joy of each day that you go and be with our team there in Coronadal. What can make you say that lahat nito ay all worth it? 38 years of serving. You are not just a worker dito sa DXKI, but it permeates your life. Long after na wala ka na dito sa DXKI, parang wala ka na nandito pa rin. Naging training ground mo ang DXKI. It has become your seminary, it has become your wilderness, it has become your refuge, and long after your life, sa pagkatapos ng service mo sa DXKI, madadala mo yun lahat. Thank you, Pastor Alex. You are a living testament of how the Lord moves. I had a wonderful time with Pastor Alex Gunay, our station manager at DXKI, Coronadal, South Cotabato. In these heart-to-heart talks, we really see how God is moving, drawing out the truths in the life of the station, in the community, and in the life of people serving in the gospel media ministry. Pastor Alex came to FEBC not knowing the Lord, and now here he is, for almost 4 decades after, serving faithfully. And that's the takeaway. God is faithful. 61 years, 38 years, the life of Ed and Janet Katakutan, the impact of the programs, and the seasons to come where God will continually move in reaching the hearts of people. Thank you very much for joining us in the FEBC report. Thank you for praying for us. Thank you for walking with us. And so, take care, abide in Christ, and see you next time in the FEBC report. That was the FEBC report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Zambasulta. At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil nga sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts. At para aming ma-acknowledge ito, ay mas maganda po na magpadala kayo ng message sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin.
Ngayong buwan ng Marso, kaisa po tayo sa buong bansa sa pagdiriwang ng National Women's Month. At sa ilalim po ng temang We for Gender Equality and Inclusive Society, binibigyang pugay po natin ang tapang at galing ng bawat kababaihan, ang mga makabagong babaylan ng ating henerasyon. Ngunit sa gitna po ng ating pag-usad sa lipunan, hindi po natin dapat makalimutan ang isang mahalagang aspeto ng ating pagkatao, ang ating mental health. At ayon nga sa mga pag-aaral, ang mga kababaihan ay mas madalas makaranas ng anxiety at burnout dahil po sa dami ng papel na ginagampanan sa tahanan, kahit po sa trabaho, community. Kaya naman ngayong araw, makakasama po natin muli ang ating eksperto na si Dr. Annalisa D., isang registered psychologist upang himayin ang mga hamon at solusyon sa kalusugang mental ng ating mga kababaihan. Doc, hello po. Welcome po sa ating program. Good morning. Hello, good morning po sa lahat. Good morning, Ma'am Sherry, no? At sa mga tagapakinig at nanonood ngayon, no? To your radio station. Yes, Happy Women's Month po, Doc. Yes. Opo, dapat po pala, Doc, no, nagsabot mag-purple tayo dapat, Doc. Doc. Oo. Naka-purple ako ng Monday. Okay. Sige po. Ito po, Doc, pag-uusapan nga po natin itong gabay sa mental health ng ating mga kababaihan. Last year po, I believe na discuss din po natin itong tungkol po sa mental health ng ating women. Pero itong year 2026, Doc, may mga observation po ba kayo na mga parang mas lumala ba ang mga mental health issues or concern ng ating mga kababaihan habang tumatagal ang panahon, especially po dito sa ating area, Mindanao to Zampen? Yun nga, no, so far naman, no, yung mental health issues, they impact both men and women, no? Mm-hmm. Ganun naman yun. Kasi gender is not only women, no? Kaya lang, ina-acknowledge din natin that mas prone ang kababaihan, no? Iba-ibang klaseng mental problems naman, no? Sa kalalakihan, iba rin. It depends on their, on their makeup, no? Personality. So sa babae, iba rin yung prone din tayo, no? To certain types of mental health issues, no? Mm-hmm. So siguro I guess you will ask next, no? So far naman, wala naman ako na-observe na medyo nag-increase na rates, no, of mental issues. Kaya lang, alam mo kasi, Ma'am Siri, no, in our culture, ang lalaki hindi sila hihingi ng help. They will not acknowledge na meron silang kahinaan. Unlike women, no? So, I would say na tayo yung magsisik ng help. We are more aware na meron tayong mga mental health issues na kailangan natin ng intervention, no? So, ang babae, mas madaling mag-seek ng help. No wonder why mas makikita mo yung number, no, or yung statistics, baka sabihin natin nag-increase siya, no? Kasi especially in our culture, ang lalaki hindi nila ina-acknowledge, no, na kailangan nila ng tulong or help or meron silang problema sa pag-isip. I guess that would be one point dito, no? Mm-hmm. So hindi nag-increase pero dahil mas nagre-report or sabihin natin mas nagsisik help na pala talaga din ang mga kababaihan, which is good for women compare pala sa mga kalalakihan. Opo. Ano po ba yung mga usually, Doc, na natatanggap nyo na mga issues po, mental health ng ating mga kababaihan, at ano po mga cause nito? Opo. So number one pa rin talaga is violence, no, against women. Number one talaga dyan is domestic abuse, no? Nakikita naman natin, no, yung mga nare-report lang sa TV, yung gano'n, no? Women are more vulnerable, no, when it comes to physical abuse, to economic abuse. So nakakaawa lang, no, kung pwede lang natin empower ang women, no, na hindi niya kailangan magtiis ng ganon, no? And most women
would tumatahimik, no? Yung hindi nila na ipaglalaban yung kanilang mga sarili. Now, probably because yung mga women na na-abuse, wala silang work, they have no means, no, para i-support yung family nila. So, laging sinasabi, okay, tatanggapin ko na lang ito, no, for the sake of my kids. So, nakakaawa, no? So, kahit aapihin siya, magsistay siya in that abusive relationship. Mhm. No? Kahit alam niyang sobra na or grabe na, konti lang ang babae naglalakas loob na i-report ito. And again, this calls for awareness, no? Kailangan malaman nila that there is help available, Mhm. no? Otherwise, kahit ang own family, minsan kinikip nila, no, yung mga stories of abuse. Hindi naririnig at hindi nalalaman. It's something that goes on behind closed doors ba, no? Parang tinatago. Another is sexual harassment, no? When you say violence against women. Sa workplace, no? Yung parang pag ikaw ang nagsumbong at babae ka and na-violate ka, parang ikaw pa yung maaagrabyado. No? Parang hindi handa na makinig ang society sa mga ganitong istorya. No? Parang mag-iisip ka at you're going to summon that courage para magsalita or talk against it, no? Kung ikaw yung naharas or kung ikaw yung na-violate, no? So nakakalungkot. Ang babae also, there are cases of women trafficking. And the youngest would be like 10, 12, 14 years old na tina-traffic for for sexual work. No, nakakalungkot. Nakikita naman natin sa news 'yan, no? Okay. And accordingly, in the last statistics, no, there were 13,100 plus cases that are reported to the PNP. No, Ma'am Siri, the question is, kung itong reported 13,000 plus na, paano pa yung mga hindi nagre-report that they were abused? No? Nakakalungkot kasi alam naman natin ang damage that the abuse can do, no, to women. Ito po ba, Doc, burnout, Doc? Pwede rin po ba ito maging dahilan ng mental health issue sa babae? Like for example, 'di ba? Like ang babae minsan anak siya, wife pa siya, nanay pa siya, empleyado pa siya. Bukod diyan, may mga iba pa siyang iniisip. Pwede rin po 'yan, Doc, maging reason yung burnout po para magkaroon po ng health concern mentally. Yes po. Kasi looking at women, no, kung gusto ng isang kababaihan, no, like to advance with her career, no? Ibig sabihin, madadagdag na naman 'yan sa roles that she has to play, no? Kung housewife ka nga and you're working 24/7 pero wala kang sahod. Correct ba? So akala nila, bakit housewife lang? Hindi po ganun housewife lang kasi yan ang pinaka-noble na job, no? And yung job na yan, walang delineation, walang mga work or tasking, lahat na kaya niyang gampanan ay ginagawa niya, no? Kaya nga, lalo na kung magkakareer ka pa, so ibig sabihin that would be additional pressure. Kasi ikaw na nagwo-work ka na, pag uwi mo, ikaw pa rin ang magdo-domestic work. Yes. Oh, right? So, nadadagdagan yung roles and yung responsibilities mo on your shoulder. Kaya nga yung iba ayaw na lang mag-career kasi mabigat no? Mas maganda yung maging homemaker ka na lang. At least, akala nila relax yun, pero hindi pa rin, no? Yes, of course, yung burnout po. Kasi wala tayong leave dito, wala tayong vacation leave, hindi pwede mag-retire. Okay? So, imagine mo, no, ilang responsibilities ang hinahawakan ng isang babayan, no, at the same time. You call that gender roles and cultural stereotypes, no? Kasi babae ka, no? Yun yung responsibility. Walang distribution of labor. Wala. No? So lahat pilit niyang inaako hanggang sa makayanan na. I guess it's not only mental health, no, na affected dito, pati yung physical health ng kababaihan. Right? So makita mo ang kababaihan at an early age meron ng
I hope we get to do a study on this. Mas madaming physical health risk din that women go through. Hindi lang yung reproductive health, that's also one. Yung reproductive health, yung the years na nagbe-bear siya ng children, nadideplete yung kanyang katawan, no? Physically depleted ng isang babae. Hindi lang yun, she will take care of each and every child, no, that she will bear. So, alagaan pa niya yun hanggang sa lumaki. So, you will see na yung katawan niya, yung Yes utak po. niya gamit na gamit, Mhm. no? May postpartum pa yan minsan. Yes. So, hindi natin natitingnan na yung health ng women, physical man, mental man, should be taken care of. No? Dapat meron siyang, kaya nga by the time na 50, siguro let's do a study on this, no? Yung mga kababaihan pagdating ng 50, marami ng sakit. Oh. No? Marami na siyang iniindang sakit. That's only physical. Paano pa kaya yung mental? So Doc, ano po yung mga dapat na bantayan natin na mga senyales? Kung yung mommy natin, sister natin, pinsan natin, co-workmate natin, ay may pinagdadaanan na po pala mentally. Mentally. Okay. One very good manifestation no, na makikita natin is yung kanyang moods, yung kanyang irritability, no? So, sabi nila dala yan ng hormones, no, sa kababaihan. Like especially kung nandun na sa mga nasa midlife na, no, that would be 40s up, no, nadadala na ng hormones. But I would say na probably part yan na na-overwhelm na siya, no? Okay, sa mga tasks, sa mga responsibilities, at wala siyang time na mag-rest. Kulang siya ng self-care, no? And probably mamaya tingnan din natin how we can do that, no, para ma-alleviate yung stress na for women. Yung mood swings, yung irritability, yun din yung mga physical health, no? Signs of diabetes, yung mga early signs, no? Let's say nagiging hypertensive na, no? That's also a manifestation na stressed out na, no, yung Stress kababaihan. eating, Doc. Pwede po ba Obesity, you mean? Opo, Obesity. yun yung result no pag nag-stress eating. Yes, so yung nag-increase ang weight, no? Pero sa atin naman kasi we don't really see it kasi hormones pa rin yung pag-gain natin ng weight. No? It's still hormones. Siguro yung mas biglang pumapayat yung yung biglang Bumagsak ang katawan. nag-deplete physically, oo. Pumapayat, biglang pumayat. I guess that would be a more alarming sign, no? Yung biglang pumayat. Yung iba, Doc, sabi nila, stress yan siya kasi makikita mo sa mukha, bumagsak yung mukha. Pwede po bang ganun? Ma-observe lang sa mukha? Okay, siguro pwede, no, yung skin, remember, sa kababaihan kasi talagang nadideplete tayo, lalo na tayo yung nabubuntis, nanganganak, no, and hormones and all that. So, makita mo yung age on the face, no, na siguro nasa 30s pa, pero sobrang haggard na, no. I think, Ma'am Siri, that has something to do pag ang babae rin hindi marunong mag-alaga. Kulang siya ng self-care routine niya. So, I think na kailangan din yan i-practice, no? Para matuto tayong mag-distress, matuto tayong mag-cope, no? Sa mga challenges in life. So, ano po ang dapat gawin, Doc? Halimbawa, nakita po natin yung mga senyales na yon sa ating kababaihan. Ano yung pinaka dapat nating unang gawin? And siguro yung challenge din po, Doc, although marami na ang nag-open up na women, pero meron pa rin po talaga, Doc, no, mga iilan ang hindi nag-open up. Paano natin sila may encourage na magpatingin na po sa kagaya ninyo? Okay, alam mo, kasi Ma'am Siri, I would say that yung women, no, and mental health for women transcends age. No, pwedeng younger pa sila, pwedeng older na sila, pero still hindi sila aware na merong ganitong mga issues. I guess number one is we educate, no? I-educate talaga ang women na meron silang rights. Meron na siya kasi may mga batas na, marami na tayong meron tayong mga in place na mga
mga rights for women na inaalagaan na no, ng mga laws. But I doubt if they are aware na meron ito, no? So makita natin dapat yung full awareness should be done sa school pa lang, no? Yung sa educational level pa lang. Pag nag-aaral sila, alam na nila na meron. And although alam ko na meron na tayong integrated, no, in our education, yung mga gender and society, okay, tinuturo na yan, no? Another thing siguro, the churches can also reinforce, no, yung mga ganitong mga health desk, mga awareness program, no? Ipaalam na meron mga existing na ganitong mga programs. Hindi naman siguro psychologist agad, counseling, no? Counseling, to provide counseling, may makausap lang sila. No? Hindi naman kailangan na psychologist agad or psychiatrist unless kung meron na talagang na madadiagnose tayo ng mga mental disorders. Pero the simple talk therapy will do, no, sa mga kababaihan. I think mga government, mga local government institutions, no, can create a program na may mga organizations for women. Alam ko naman parang meron ng mga efforts na ginagawa na ganyan, no? To really reach out to them kasi alam ko meron na, kaya lang may tao na pag ganyan may stigma, no, so kinakahiya nila, they would not want to be discovered, no, na meron palang abuse that's happening, no, tapos lalo silang magtatago, ayaw nilang ma-divulge yung mga stories nila, no. Opo. Actually, na-realize ko nga, Dok, no, kasi sabi nyo, hindi naman kailangan dumiretso agad sa psychologist or psychiatrist kasi parang yun na po yung pinakamalawak o pinaka-umbrella na pupuntahan. Pwede pa naman may counseling na gawin dito sa church or sa mismong bahay po, Dok, no? Yung bang may open communication, yung kukumustahin mo lang talaga si mama, si kapatid, si ate, yung magkaroon lang talaga ng kwentong, yung open communication, pwede yun, Dok, di ba? Ang laking tulong na po yung para makapaglabas, makapag-open up yung babae. Yes po. I guess meron naman tayong in place na ganyan yung mga small groups natin, no? Where meron tayong direct contact. Kasi kung malaki na talaga yung church, no, or yung community, hindi kaya kasi yan, no, ng a few workers lang. I guess siguro kung may mga social worker, ilan lang yan, no? And hindi yan talaga nila makikater, no? So, unless nag-report sila ng mga abuses and then they will now, yung avail of the services ng local government kasi may mga women's desk naman din tayo. No? Sa PNP may women's desk tayo and then sa mga barangay, meron na tayong women's help desk din. I'm aware of that. Ang ano lang talaga is the full implementation of these programs, no? Na maglagay ng isang professional doon, at least yung knowledgeable na mag-counseling, no? Alam nila, naalala ko when I was an intern yung sa PhD ko, meron akong desk sa Santa Maria sa barangay. Okay. Parang counseling desk. They would like to to provide for me a room, no, a counseling room. Kaya lang hindi ako makapag-commit kasi after I was done with my PhD, I came back to WIMSU, no, nag-full na ako. I was teaching full-time. So mahirap siya, Ma'am Siri, no? Yes. Mahirap maghanap ng time in your 8 hours. Saan ko pa kayo isisiksik yun? Pero talaga ito sa noble job. Kung meron lang pwedeng gumawa ng ganun. And I remember pag may mga cases na kailangan po, they need counseling, automatic tinatawagan lang nila ako, no? Doon kami sa isang room. Yes. I hope na ma-continue. Yes. I hope ma-continue yung ganun, no? Kasi kailangan talaga. At Dok, ano po din kaya ang magiging epekto sa ating community kapag hindi po natin na-address itong issue na ito? Like for example, marami ng mga kababaihan ang nabibigatan sa buhay, marami na pang problema, meron pa tayong tinatawag yung sa make-up ng ating katawan. 'Di ba? Paano po ang pwedeng epekto nito sa community
pag lahat ng ating kababayan ay apektado ng kanilang mental health? Of course, dahil the mother is the primary caregiver, right, of our children. So, ang effect nito sa mga bata, pag kunwari, hindi na fully functioning ang isang mother, no, because of the weight, because of the pressure, o yung mga physical and mental health issues, ang tendency is yung role niya bilang primary caregiver to our kids, no, mako-compromise din yun. So, what kind of kids are we going to raise, no, in our communities? Ngayon nga, Ma'am Siri, I have been also watching yung mga bata na may aggression, no? And I was thinking, paano at that age, alam na nila paano manakit? How is that? No? How is that even possible? And I would say, napakalaking role ang ginagampanan ng parents, especially the mother, no? Being the model. Kaya nga, I think yung discipline that we provide for our kids, no? Again, tinatanong natin yan, saan nila nalalearn ang aggression? Unless, of course, naranasan na nila yan sa loob pa lang ng bahay. No? So, nagiging outlet nila yung bullying outside, it's because sa loob pa lang ng bahay, yun na yung kanilang strategy, no, to discipline. Kaya nga, syempre, yung mother, no, pag irritable siya, kapag may mga mood swings niya, ang mahirap dyan is at nagiging outlet niya yung mga bata. No? So, paglabas May ng bahay, Yes. nabubuli ang bata. Yes. Ibinubuntun niya ngayon, unless lang kung alam niyang mali. Di ba? Again, babalik tayo doon sa awareness of how to discipline, of how to rear our kids, no? Na kung hindi siya aware sa ganun, ang tendency lang, the most common tendency is uulitin lang din niya yung violence. Diba? So sa mga anak niya, doon niya ibubuntun yung kanyang negativities, yung kanyang frustrations, doon sa kanyang family. I hope not. No? Pero malamang ganito ang nangyayari sa community. No? So it's important that we take care of the mothers, no, yung mga kababaihan natin, para yung quality rin, no, of rearing of our kids, no, will also be healthy, yung quality, no, maganda ang pagpapalaki sa mga bata kasi healthy rin ang mother, di ba? So ang positive effect would be maganda rin yung kanyang rearing practices sa mga anak niya. Kaya na-realize ko po ngayon na hindi lang dapat si mami ang nag-aalaga sa entire family. Dapat din tayo, mga anak, si husband, nag-aalaga, naalagaan din nila si mami. Kasi pag si mami na ang magkaroon ng issue or ng concern, ang dami pong pwede maapektuhan, no? Ang relationship niya sa husband niya, paano siya maging good model sa kanyang mga anak. So ngayon pag sira sila sa loob ng bahay, paglabas sila ng community, yung pala yung pwedeng gawin ng kanilang anak, manakit ng iba. Si husband naman, baka magkaroon ng iba dahil medyo toxic ang feeling niya, hindi niya maintindihan na may mental health pala na dinadala si mami. So, Doc, ano rin po ba ang pwedeng gawin ng ating mga kababaihan? May mga mental health exercise po ba tayo na pwedeng i-advise sa kanila? Halimbawa, sabihin, maisip nila parang mahal naman walang pang counseling, walang pang therapy. May mga mental health exercise po ba kayo pwedeng ma-advise sa kanila? Opo. So, number 1 is strengthen natin yung coping, no? Yung coping mechanisms. This is in the individual level, no, ng kababaihan. Like, ang maganda talaga, no, is kung kaya lang, no, is to have women undergo mental health trainings, no? Kasi alam nga natin yung access to mental health, mahal, tsaka hindi naman lahat may access. So, may mga mga do it yourself, no? You can have do it yourself techniques, no? Yung mga coping techniques, paano sila mag-relaxation, paano mag-meditation, mga simple lang yan, no? Pero malaking help yan on how they can, yung buffer ba the effects of stress. Another thing po is yung mga self-care. Please po, hindi kailangan mahal na kung wala kang pang spa, di ba? Pang treatment. There are things that you can do, mga simple routines, no? Self-care routines na pwede natin gawin. Mag-relax ka, libre yun.
humiga ka, magpahinga ka, if you have extra time, you have to make time for it. Hindi po pwedeng sabihin na, ay, wala sa oras, hindi ko kaya. No. No, it's not a privilege, it's not a luxury. This is vital, no? For our mental health. So magpahinga, mag-distress, exercise. This is also important, no? Hanapan talaga ng time in our routine. Usually, Ma'am Siri, if I have a training, I make them come up with a weekly self-care routine. No, nagagawin talaga nila. They have to put into practice. Hindi lang nila isusulat basta. No, kailangan iplano sa isang linggo. Meron ka talaga something somewhere where you can relax, no? Pwede kang mag-distress. Okay, hindi kailangan magastos 'yan or hindi kailangan gumastos. No, madami nga tayong mga skin routine, no, na libre lang, mga herbs na pwede nating gawin lang sa loob ng bahay, no, yung mga self home remedies, yung mga ganyan. Okay? Go to nature, take a walk, take a jog, take a swim. Naku, ang dami nating dagat dito na malapit lang. Okay? Abot kamay Now, lang. these things you kailangan planuhin mo, hindi lang planuhin, gawin. Mhm. Okay? Yun po, those are very practical tips. Ang dami palang pwedeng gawin na hindi kailangan gumastos po talaga ng mahal. And I hope no na yung mga, again po, babalik ako sa members of the family, children and husband will allow yung anak niya na babae, yung wife niya, yung tita niya, lola niya na magawa itong mga practical na mga things para sa kanyang para magkaroon ng healthy mind kumbaga, no, ang ating kababaihan. So Doc, sa ating pagtatapos, ano po ang inyong panawagan po sa ating mga kababaihan, lalo na po ngayon that we are celebrating Women's Month po? Opo, I hope that itong celebration will not only be this 1 month in a year occasion, no? Our taking care of ourselves should be a daily practice, no? Alagaan natin ang sarili natin. Remember, you cannot give what you do not have. Paano tayo mag-aalaga ng iba kung tayo we ourselves are not fit, no? Hindi tayo fit psychologically, emotionally, physically, mahirap, no? Baka dumating ang time, baka tayo na yung aakayin, no? So, we owe it to ourselves, no? Para magpalakas. Lagi kong sinasabi yan, hindi lang physically, psychologically, kahit na economically, no? Economically, career-wise, no? You have to strengthen yourself. Hindi pwedeng umaasa ka lang, no? Kababaihan natin. Hindi pwedeng umasa ka lang sa isang tao, no? Economically, na pwede ka nilang hawakan by the neck, no? Hindi pwede yun, no? You have to empower yourself, no? Mag-aral. Kung may opportunity ka, mag-aral ka, you invest in yourself. Kung may ipon ka, no? Palakasin mo ang sarili mo. Hindi natin masasabi, no? Time will come where you need to stand on your own feet. And you'd be able to do that, no? Kapag pinaghandaan mo yan. Ang dami na kasi ako nakitang women pag nawala na yung partner, nagka-crumble na yung world, bakit nandoon lang nagre-revolve yung life nila? That's very noble, but let's look at the future na. Let's be practical, no? Kailangan may sarili ka ring kakayanan, no? You develop your skills, okay, you improve yourself, no? Yan po talaga ang encouragement ko sa mga kababaihan. Okay? And do it for yourself, for nobody else but yourself. Gawin mo yan para sa sarili mo. And I just remember Proverbs 31, no? The noble wife, no? Or the woman who is noble, no? Kung makikita mo, very well-rounded personality. Business, personal life, family life, kayang-kaya niyang i-balance lahat yan. Right? So that would be my encouragement to us. You can be the best version of yourself. Ang ganda And po you have to commit to that, no? Yes. Opo. Opo. Ang ganda po ng sinabi niyo, Doc. Kailangan
yung mga kababaihan, i-empower po natin ang ating self. Huwag po tayo maghanap ng tao na doon na lang natin iasa ang lahat. Kasi dyan minsan nagsisimula na nagkakaroon tayo ng mental health concern kasi nga inasa natin sa isang tao. Paano pag nawala yan? Paano pag iniwan ka niyan? Or paano pag gamitin niya yan para magawa niya lahat ng pang-aabuso sa'yo? So wala ka nang pwedeng takbuhan. Huwag kang umasa sa ibang tao, pero pwede kang mag-surrender kay Lord, no? Pwede natin i-surrender din ang ating buhay kay Lord. Kasi pag na kay Lord yan, ako lahat magpa-follow po yan. Makakapili ka ng mabuting work, mabuting asawa, makakapili ka ng, magkakaroon ka ng magandang pamilya. Kasi tama yung orientation niya, Doc, no? Yung inuna niya ang Panginoon. So, ibibigay ni Lord yung lahat ng according sa kanyang will. So, mga kababaihan natin, be strong and courageous, sabi po ng Joshua 1:9. Amen. Yes, at hopefully, one day, ikaw na weak ngayon, maging testimony mo yan, maging strength mo yan, at maipalaganap mo ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Doc, maraming salamat po muli sa inyong oras at panahon na ibinibigay po lagi dito sa ating programa. God bless you po, Dr. Annalisa Rosario D. Yes po, thank you again. It's my pleasure po, no? Thank you very much. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook, sa ating technician Kuya Rolando Alfonso Romel Paulino, at syempre susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo 5 Man. Magkarinigan po tayo dito muli bukas alas 7 ng umaga. Makasama naman po natin ang mula po sa God no organization, and ako po si Sara Mito Labing. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Ano